Hey yo, what's up? Nagbabalik po ang inyong Oregon TV. Ako nga pala si Darius Sasal. Gumagawa po ako ng mga travel vlogs, bike related content, farming. Factory worker pa ako dito sa South Korea. May extra sa farm work para kumita ng pera. Kung bago ka lang sa channel ko, please like, comment, and subscribe. Pa-share na rin po. Update tayo about sa ang mga seasonal farm worker dito na nandito sa South Korea. Ano na nga ba ang lagay nila? Itong mga unang dumating dito. Pag-usapan natin. Yung mga kinuwento nila sa akin sa trabaho nila. Let's go! A jolt and then you'll die. Ayun na nga. Update lang po tayo sa mga dumating dito. Ng mga nakaraang a month and a half ago. May nakausap ako dito si NN. NN ang ano niya eh. Ang basta NN po tawag niyo sa kanya, pero yan po ang nakasulat ang pangalan niya. NN sa Korean. Taga Dumaguete po sila. Nag-apply po dito sa South Korea, almost 100 plus po sila. Dumating dito. Okay naman, marami silang babae na nakarating dito. Tapos may mga kasama silang Pilipino na hindi nagkaroon ng problema. Sila ma'am po is okay po yun naging trabaho nila. Nasa ubasan po sila. Kala ko nga hindi ubas yun eh. Kala ko ano ba, tuba-tuba. Yung ano, mukhang tuba-tuba pag hilaw pa pala yung ubas. Update po tayo about dun sa mga Pilipino na nagka-problema. Isa po, kadarating pa lang po dito sa South Korea, napaaway na sa amo kasi hindi magkaintindihan, sagutan, away, pero hindi naman nagkapang-abot. Yun, uwi. Sumunod naman po itong isa, pinakain daw ng uod. Ewan ko kung napauwi yun, reklamo. Dito po sa Korea may mga pinapakain na hindi nyo pa po nakakain. Para sa Pilipinas, palaka. Kinakain natin ng palaka, kinakain natin ng bayawak, kinakain natin ng ahas, kinakain natin balot. Sila rin dito, may mga bagay na kinakain na hindi natin alam na pwede palang kainin. May silkworm na kinakain, mukha siyang ipis, mukhang uod. Pwede pong kainin yun. Mabibili niyo po dito sa mga kalye yun. Naka-paper cup, pinibili po. Nasa 1,001 po yun. Ewan ko lang kung nagbago na. Tagal na ako hindi nakakain. Tapos ito pong ulam namin ng isang araw. Yan po. Parang binurong, ano po, binurong posit or pugita ito. Parang pugita po. Yun. Tapos, sa pagkain, iba-iba po. Maraming maayaw dito sa pagkain. Ako minsan maselan po ako sa pagkain. Tapos, eto na nga. May nagtanong sa akin kung bakit kailangan pa ba ng gantong medical na ito. Insurance po yun yung nag-comment sa akin. Kailangan pa ba ng medical insurance? Ito na po ang nangyari. Kasi may hindi lang po isa, dalawa po. Nagkaroon po ng problema sila, nagkasakit. Uunahin po muna natin to isang nagkasakit, nakagaya ng sakit ko. Nagkaroon po siya ng gallstone sa kanyang gallbladder. Bago pa lumala, parang pauuwiin na siya. No idea po ako, wala akong balita kung napauwi na po siya at this moment kasi hindi ko po sila nakakausap within this week. Tapos po, ang gallstone po napakasakit dito po sa likod yan. Danas ko po yan, dito po at sa balakang. Tapos ang opera po niyan dati is isang dangkal, pababang ganyan. Ngayon po, ang opera na lang po is 1, 2, 3. Tutusukan ka ng camera, gunting, huhugutin. Tapos po, ito po yung isang taga Batangas.
Si Dario Manalo Asi, medyo kamag-anakan ko pa pala 'to. Pinsanin pa namin. Ang lola niya at ang lola ko is magpinsan, lola sa tuhod. Nagkaroon po siya ng sakit. Ngayon nakita na lang ng amo niya na hindi na maganda ang kalagayan kaya isinugod na po sa ospital. Parang lumaki ang puso, nagkatubig ang baga. Yan. Nasa ICU po siya na nakaraan pero last week naiuwi na po sa Pilipinas. Okay na po siya, kasama na po siya ng kanyang pamilya. Ang laki po na naging bill daw. Ang huling balita ko po nung nakausap ko bago iuwi ng Pilipinas is nasa 15 million won. Lagay ko po dyan kung magkano yung bill sa ospital. Sa mga gusto magpaabot po ng tulong, nagagamot pa rin po si Dario Asi. Katukayo ko pa dapat. Si Dario Asi, Dario Manalo Asi. Lalagay ko po yung Gcash account nila sa mga gusto pong tumulong. Hindi po ako nanlilimo sa inyo. Lalagay ko po yung Gcash niya kung gusto niyo pong tumulong. Tapos, kayo na pong bahala. Pwede niyo pong i-check yung FB niya kung ano nangyari sa kanya. Kaya po may nanghihingi ng insurance sa inyo. Ngayon may nag-comment na sa akin kaya nanghihingi ng insurance. Tapos ano pa ba? This coming July may hiring po ulit sila ng seasonal farm worker. Abang po sa bayan ninyo. Mag-abang po kayo doon. Ang sabi is 24 to 50 years old pero hanggang yung ibang bayan 40 years old lang po ang kinukuha. Babae, lalaki po ito. No need na mag-aral ng Korean language pero sa ibang bayan pinag-aaral po ng Korean language at sinisingil lang 8,000 pesos. Depende sa amo. Depende sa mayor nyo. Siya nga pala, check nyo lagi yung Facebook page ng mga mayor nyo. Kagaya sa Isabela, Cordoba, Cebu, mga nagpo-post yan. Dumaguete, Batangas, saan pa? Pampanga, Tarlac, saan pa? Basta, marami pong bayan na mayor na nagpo-post na may hiring ng seasonal farm worker dito sa South Korea. Kaya check lagi sa update. Ngayon, meron din po sa Department of Agriculture. Ulitin ko lang po ito. Sa mga Department of Agriculture, ang alam ko lang po is via Batangas City. Batangas lang po. Batangas City. Yung mga bayan na sasabihin ko sa Batangas, meron po silang programa sa Department of Agriculture. Taysan, Ibaan, San Juan at iba pang parte ng Batangas. Check nyo po sila. Kung meron man sa Department of Agriculture or sa Mayor's Office ng bayan ninyo sa Batangas or kahit sa anumang bayan ninyo, pumunta lang po kayo ng City Hall nyo or Peso sa bayan ninyo. Hindi po yung lalaging how to apply. Ito na po yung video eh. Pinakamadali po, punta po kayo sa City Hall ninyo. Doon po kayo magtanong kung may hiring. May hiring po ba sa bayan namin? May hiring po ba dito sa lugar ko? Puntahan nyo si Mayor. Tanong nyo kung may hiring sa bayan ninyo. Huwag po sa akin. Kasi hindi po lahat ng bayan, malalaman ko kung may hiring. Kasi kayo na po ang nandyan sa Pilipinas. Nagbibigay lang po ako ng update kung paano mag-apply. Ngayon sa mga requirements po, siyempre, bago ka mag-ipon ng requirements, unang-una tatanong kung may hiring ba sa bayan nyo. Ayun na nga yung sinasabi kong pumunta muna kay Mayor kung may hiring. Ngayon, kung may hiring po, ready passport na dapat kayo. Kasi abroad po ito eh. Lahat ng nag-a-apply ng abroad, kailangan may passport. Yung NBI, hindi ka makakuha ng passport kung wala kang NBI. Yung PSA, yung birth certificate, hindi ka makakuha ng passport kung wala yan. ID, hindi ka makakuha. Yan lang po. NBI, passport, PSA or birth certificate authenticated. Valid IDs, yan lang muna ang hinihingi dyan. Pansamantala, huwag muna kayo magpa-medical. Kasi hindi pa nag-a-apply pa lang naman kayo, hindi pa kayo selected as seasonal farm worker. Tapos ano pa ba? Add natin sa mga may ate. Ang mga may ate na asawa ng Koreana, ate at kuya, kamag-anak na relative, mga tatay nanay, ate kuya,
hanggang sa pinsan, pwede na lang kuhanin papuntang Korea. Galing Pilipinas, yung atin nyo na may asawang Koreano or Koreana, pwede kayo invite papunta rito para makapagtrabaho. Tapos, ano pa ba? Yun, Department of Agriculture, yan ang mga may hiring. Tapos sa PUEA, wala pang balita kung may hiring. Ano pa ba? Update, may mga fisherman din po pala dito na nakarating, hayahay sila, labas pasok lang dun sa isla. Sabi nung isa, masakit sa likod. Sabi ko, ganun talaga, yan ang buhay sa South Korea. Isa pa po, ang dami na po nag TNT dito. Hindi ko na po sasabihin kung anong bayan yan. Sa mga nag TNT, hindi natin sila masisisi kasi may pamilya silang binubuhay. Ang hirap, no? Ang hirap ng sitwasyon eh. Pwedeng sisihin, pwedeng hindi. Kasi yan nag-TNT na yan, malaki pangangailangan para sa pamilya, kaya tumakbo. Pwedeng sabihin ng iba makasarili. Kasi siniliraan nila yung bayan nyo. Baka hindi na kumuha sa susunod sa bayan nyo ng seasonal farm worker kasi para nagtakbuhan yung mga taong pinadala dito sa South Korea. Ayan po ang malaking pagkakamali nila na magiging problema para sa mga susunod na mag-a-apply dito. For example, sabihin natin yung bayan, bayan ng Nemik. Bayan ng Nemik, baka susunod nilibigyan ng kontrata para magkaroon ng seasonal farm worker. Kawawa naman yung iba. Dami na po nag-TNT. Wala akong karapatan para sabihin kayo na wag gayahin eh. Kasi buhay niya yan, desisyon niyo yan. Nagbibigay lang ako ng impormasyon sa inyo, mga nalalaman ko. Ano pa ba? Ulitin ko. Ang farm worker po hindi madali. Napakahirap po. Masakit sa likod, sa balakang dito, sa hita, sa tuhod. Sabi ng pinsan ko, halos 1 linggo hindi makalakad. Pero kailangan tumayo para sa pamilya kong maasa sa kanila. Kailangan nila magtrabaho. Sa sahura naman po, maganda naman ang bigayan sa kanila. Update lang po. Yung pinsan ko dito sa taas, sa Chunchon, babayad sila ng 400,000, equivalent to 16 to 17,000 pesos. Kaya kaltasan yung 2 million nila, magiging 1,600,000 mo na lang sasahurin or 1,700,000. Depende pa po kung may overtime. Babayaran nila yung bayad pagkain. Sagot po nila yung iba, libre. Swerte po ng mga nakausap ko na libre. Tapos yung overtime na dadagdagan, lumalagpas pa po sila. Parang same na lang din namin na factory worker ang sahod. Laki rin po na sinasahod nila. Add ko lang sa Dumaguete, 2 klase ang naging kontrata, isang 3 months at isang 5 months. Yung 3 months, may lang yung kontrata nila, kawawa naman. Laki ng ginastos nila. Yung iba gumagastos po pala sa gastos, nasa 54,000, nasa 64,000, mayroon ewan ko, wala na akong balita doon. Pagalitan ata, isinare sa akin yung info, umabot sila 137,000, bakit gano'n naman kalaki? Parang 2 buwang sahod na yung kinuha sa inyo or 1 buwang mahigit na sahod. Sa mga recruiter dyan, huwag nyo manggarapal, kawawa naman yung mga Pilipino na magsasaka na Pilipino. Huwag nyo naman pagkakitaan, mga training center, huwag nyo naman pagkakitaan. Kikita kayo ni Lord, bahala na si Lord sa inyo, may karma. Kita ngayon, yari kayo later. Sa bago sa channel ko, paki-like, comment, subscribe, pa-share na rin po. Laking tulong to sa mga natutulungan kong tao. Hindi sa pag-iibang, marami na po akong natulungan. Sa pamamagitan ng sinasahod ko, na-donate ko po yung sahod ko. Hindi na po ako nahihirapan maghanap kung paano magpaalam kay Mrs. Shoutout sa mag-iina ko, mahal na mahal ko kayo. Nida, love you. Love you so much. Sa mga anak ko, Kobe, Kairon, Danica, aral ng mabuti. Mahal ko kayo. Yung mga pinapadala, yung sinasahod ko, na i-donate ko sa mga taong nangangailangan. Malapit
lumapit sa akin. Kaya, pa-share na rin po ng video. Makatulong sa iba, makatulong din ako sa iba. At yung sasawarin ko dito, may tulong ko. Don't skip ads. Maraming salamat po. Kung may katanungan, comment down below. Kung may mali ako nasabi, comment down below. Pasensya na po. Hanggang sa muli po. Ingat. Bye-bye. A jolt and then you'll die.